Lord, ah, ngayon babasahin ko ang revelation ni Lord Jesus para malaman sa lahat ano ang naging revelation during our mid-year conference. Mahalaga ito dahil ito po yung order ng ating Panginoong Hesukristo na sundin natin lahat. Kaya sinasabi ko sa meeting namin, there is no above here but Jesus. And we all together under Him. Walang ano dito, yung pinakamataas. Ang pinakamataas dito si Lord Jesus Christ. At lahat tayo under His will, under His order. So, ito yung naging pahayag ni Lord Jesus December 16, 2023 after our conference. Ang Bisaya ang akong basahon. Akong mga kaanakan nga taga Holy Place, akong mga kaanakan nga taga Holy Place, hinumdumi ninyo sa kanunay, gihigugma ko kamo. Gihigugma ko kamo. Ikaguol ko kung mawala kamo bisan sa pagpangalagad nganhi kanako. Ako kini ang inyong amahan nga langitnon, si Jesus ang namulong ni ining mga taknaa. Hinumdumi ninyo sa kanunay, importante kamo bisan paniining katapusang mga adlaw. Pagagamiton ko kamo para mamugna ang mga panghuna-huna sa mga huna-huna nga niining tungura na ana sa kangitngit. Ako kini si Jesus ang namulong niining mga taknaa. Ako kini si Jesus ang namulong niining mga taknaa. Sa pagkamatuod, akong mga kaanakan, pantay-pantay, bisan paman kamo sa akong presensya. Apan gikinahanglan nga dunay mangulo kaninyo. Mao kanang ibutang nako bisan paman ang akong anak nga si Chito sa Davao. For the reason tungod kay sa Davao siya, sa main siya. Busa niining mga taknaa, pahinumduman ko kamo nga bisan paman sa tanang butang magpasakop kamo sa main. Para dili kamo magkagubot, magpasakop kamo. Bisan usab sa kahimtang sa akong anak nga si Tommy, mabalik siya sa ministry dinhi sa Manila, sa Luzon, apan magpasakop gihapon siya sa main. Haron walay kagubot nga mahitabo sa matag usa kaninyo. Ako kini si Jesus ang namulong ni ining mga taknaa. Ako kini si Jesus ang namulong ni ining mga taknaa. Hugta ninyo ang pagtuo ni ining mga taknaa, kamong dunay gasa sa vision, para makita kinsa ang naghilabot sa kwarta ni ining mga taknaa. Ako na lang ning i-skip, no? Kay gisulbad naman ni Lord Jesus. Anak kong Chito, bisan paman sa tithes of tithes, dunay porsyon ang akong anak nga bisan paman si Tommy, anak kong Chito. Praise the Lord. So as a senior pastor, duha na lang minabilin din sa ato sa Holy Place. Dili ma-deny, we have so much work of ministry, and we have the same category in terms of ministry nga gipiyal ni Jesus, na siya'y portion sa tithes of tithes. Praise the Lord. And the government already knows about it.
Apan gikinahanglan kamong tanan gikan bisan paman sa senior, paingon bisan paman sa junior, gikinahanglan mag-remit kamo sa tithes of tithes para duna usay magamit ang uban matabangan, ang uban nga kulang bisan paman diha sa material, maghinigugmaay ang matag usa kaninyo, maghinigugmaay ang matag usa kaninyo, maghinigugmaay ang matag usa kaninyo. So I already restored, na-restore ko na lahat yung aking withhold, and I restore it. Praise the Lord, according sa order ng ating Panginoong Hesukristo. Anak kong Chito, bahin sa October 3, anak kong Chito. Bisan pa man, anak kong Chito, October 3 jud ang inyong selebrasyon, bahin sa adlaw kong natawhan. Apan magahatag akog special privilege bisan pa man sa mga overseas, anak kong Chito. Ako kini si Jesus ang namulong ni ining mga taknaa. Ako kini si Jesus ang namulong ni ining mga taknaa. Kasi dito sa Philippines, may mga pastors na nag-ask ng favor kasi yung mga membro nila hindi daw available October 3, Sunday. Hindi pumayag si Jesus sa Pilipinas kasi kaya pa nating i-manage. Pero sa abroad, nagbigay si Lord Jesus Christ ng special privilege. Sunday sila doon mag-celebrate ng birth of Jesus Christ. Praise the Lord. Okay. Anak kong Chito, niining adlaw akong iuli ko ang ministry nga akong gikuha sa akong anak na si Jun Tungkol, anak kong Chito, sa pag-solemnize bisan pa man sa marriage. So Jesus restored from Pastor Jun Tungkol to solemnize marriage na iyang gikuha sa panahon nga nagkaroon siya o spiritual wounded siya, natamaan siya ng kaaway natin. But he was restored in the ministry o karon gi-restore niya ang to solemnize marriage. So tatlo na kami to solemnize marriage at this time. Pastor Tom, Pastor Jun Tungkol, and me. To God be the glory. Apan gikinhanglan ikaw dili mag-abusar sa maong authority. So meaning to say, referring to Pastor Jun Tungkol, as Jesus restored this authority, he must not abuse. Meaning to say, he must use the authority in a proper way by God's guidance. All right. Akong mga kaanakan, ang bahin sa pangutana ninyo, bahin sa desisyon sa pagpa-hospital. This is hospitalization. Isulti ko kaninyo, kinsa kadtong dunay pagtuo, magpabilin bisan paman sa baruganan, bisan paman dili kamo mudangop sa hospital. Apan kung panahon nga diin nagaluya kamo diha sa pagtuo, wala sab ako'y question nganha kaninyo. Ako kini si Jesus ang namulong ni ining mga taknaa. Dunay special consideration sa matag usa kaninyo. Busa ni ining mga taknaa, ihatag ko kaninyo ang katungod sa pagdesisyon
sa inyong pag-alagad nga ri kanako kung magpabilin kamo full in faith o bisan pa man mudangop sa hospital. Anaa kaninyo ang desisyon. Akong ihatag kaninyo. Ako kini Jesus ang namulong ni ining mga takna. Praise the Lord. So, yung minsan na nag-ask si Pastora Edna kasi nahirapan na maghinga si Pastor Jong at that time. Nag-alinlangan sila ipadala sa ospital o hindi. So lumuhod si Pastora Edna. Binigyan siya ng panaginip ni Lord Jesus. Ang panaginip na binigay ni Lord Jesus sa kanya, huwag niyong hatulan yung kumakain ng ganitong pagkain at yung hindi kumakain ng ganitong pagkain. Nagising siya. Praise the Lord. So, wag yung hatulan yung nagpa-hospital at saka yung hindi nagpa-hospital. May consideration si Lord Jesus Christ doon. Pero ang kagalingan nanggaling lahat kay Lord Jesus. Praise the Lord. Ganun po. So, hindi maghatulan sa isa't isa. Merong naprihan sa ospital, hindi gumaling sa ospital, instant gumaling. Yung mama ni Sister Mabel, hinahanda na nila yung pera para i-clip yung ugat na it is about to burst. Pinapahanda na sila ng malaking amount of money for the operation. Pag-pray, instant gumaling. Dami na tayong naprihan sa ospital, na sinuka na sa ospital, gumaling. It depends upon the faith. Praise the Lord. So hindi natin yan hindi tayo maka-judge. Napakalawak ng Diyos. Yung kanyang consideration. Kung magpaulan siya ngayon, kahit yung mga magnanakaw dyan, mga rapist dyan, kasali yan pinaulan. Bakit? Nagbigay ang Diyos ng pagkakataon sa lahat na magsisi at tumalikod. Ganon ang Diyos. Kaya, we can never be more than God. Praise the Lord. Hindi tayo mag-above sa Kanya. We must abide. Under lang tayo sa Kanya. Kung ano yung discretion ng Diyos, hindi na tayo maghigit sa kanila. Or else, we are already establishing our own way. Then, okay. Kaya sa mga oras na ito, ibinigay ko sa inyo ang karapatan sa pagdesisyon sa inyong paglilingkod dito sa akin. Kung manatili ba kayo in full faith o di kaya pupunta magpa-hospital. Nasa inyo ang pagdesisyon, ibigay ko sa inyo. Ako ito si Jesus ang nagsalita sa mga oras na ito. Ako ito si Jesus nagsalita sa oras na ito. Dahil kahit paman hindi kayo payagan, magtago-tago pa rin kayo sa inyong mga senior pastors. Wala rin. Kaya walang natatago kay Jesus Christ. Ako ito si Jesus ang nagsasalita sa mga oras na ito. Anak kong Chito, tungkol sa eskwelahan. Nag-discuss kasi kami, may nag-suggest na pwede ba daw tayo magtayo ng eskwelahan, education. The Bible says, teach your children while they were young. Yan ang key verse ng school. Biblical yan. Praise the Lord. Pero may sinabi dito, anak kong Chito, tungkol sa eskwelahan na inyong ipapatayo in the future, anak kong Chito. Sa ngayon ay hindi pa kayo kapabol. Kaya maghintay kayo, anak kong Chito, kahit paman sa aking kalooban. Ako ito si Jesus ang nagsalita sa mga oras na ito. Ako ito si Jesus ang nagsalita sa mga oras na ito. Last part. Madarulog congregation sa pag-alis ng aking mga kaanakan dito sa lugar na ito. Ay, Tagalog naman eh. Sorry.
Pinatranslate ko kasi ito sa Tagalog at the same time para lahat makaintindi. Madarulog congregation, paghawa bisan sa akong mga kaanakan dinhing dapita. After ba sa dismissal ng conference, dunay pagsulay nga mahitabo diha sa inyong kinabuhi. Apan kung kini ma-overcome ninyo, dakong panalangin ang inyong madawat ni ining dapita. Ako kini si Jesus, ang namulong ni ining mga takna, dakong panalangin ang inyong madawat. Dakong panalangin. Praise the Lord. So that was after our conference the same day. Ngayon, meron pang isang yugtong revelation. Sunday ito ng hapon sa closing namin. December 17, 2023. Anak kong Chito, ako kini Jesus ang namulong ni ining mga takna. Anak kong Chito, ang tanan nga akong mga kaanakan nga nagalapas gikan sa mga membro, bisan pa man sa mga pastors. Anak kong Chito, ihatag ko ang kumplitong kapasayloan ni ining mga takna. Lakip si Joe, anak kong Chito. Naapil siya sa kapasayloan, anak kong Chito. Ni ining tungura, ako kini si Jesus ang namulong nini mga takna. So gusto ng ating Panginoong Hesukristo, forgive one another. Forget what is past. Let us go forward in unity, in God's righteousness, in God's holiness, in God's direction. Forget all those miscommunication, misunderstanding, lahat ng mga nabibitawan ng mga sasalita na nakakasakit sa kapwa. Let us forget those things. We are forgiven by the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Na-retain yan si Pastor Joe 1 month dito for a purpose. God's purpose yan. Para lalo siyang mapagtibay. Okay. Next. Kadaugan ang inyong naangkon ni ining mga takna, wala nagmadaugon ang kangit-ngit kung dili kahayag. Kahayag naghari sa matag usa kaninyo ni ining mga takna. Ako kini si Jesus ang namulong ni ining mga takna. Kasi before the conference, there was tense. Merong tension na wave na nafe-feel ng bawat isa. Pero hindi nagwagi ang kadiliman, kundi ang kaliwanagan. Meaning to say, walang nalaglag, walang nahiwalay, walang na-separate, lalong napagtibay, lalong sumikip ang pagkakaisa, lalong nagkaroon tayo ng direksyon by the grace of God, by the power of God. Anak kong Chito, bahin sa krusada, anak kong Chito, ako maghahatag og signal go kaninyo, anak kong Chito. Hiningi ko kasi kay Lord Jesus, lahat ng mga pastors, bigyan ng authority ni Lord Jesus, mag-launch out into the deep in His capacity, in His capability na binigay ni Jesus Christ sa bawat isa sa amin. God gave us the signal go. Ang purpose nito, let's go fishing into the deep. Praise the Lord. Para magrami ang masisave. Pumayag si Lord Jesus. Salamat kay Lord Jesus Christ. Okay. Akong mga kaanakan, buot ninyo mapalig-on ang matag-usa kaninyo, maghinigugmaay, mag-inampoay, magpasayloay, ang matag-usa kaninyo. Gusto ba natin mapagtibay ang bawat isa sa atin na hindi tayo manghihina, hindi tayo manglupaypay, hindi tayo mapalayo sa Panginoon, hindi tayo magkawatak-watak? Sabi diyan, ingon ni Lord Jesus Christ,
maghinigugma ay, maginampo ay, magpasaylo ay, ang matag usa kaninyo. Ako si Jesus ang namulong ni ining mga taknaa. Ako kini si Jesus ang namulong ni ining mga taknaa. Sa maong pagpaagi, dili kamo pasagdan, dili ko kamo pagabiyaan. Kung dili makig-uban ang maga panalangin ako matag usa kaninyo. Akong mga kaanakan, ako kini si Jesus ang namulong ni ining taknaa. Yan na ang pinakahuli sa mid-year conference. Sa closing na namin sa Sunday. Praise the Lord. Salamat po kay Lord Jesus Christ na lalo niya tayong pinagtibay. At ngayon, salamat ako dahil si Pastor Tam nakipag-cooperate sa akin. Every move ni Pastor Tam nagko-communicate sa akin. Updated ako lagi. Tinupad lang ni Pastor Tam yung instruction ni Jesus Christ. Lahat ng mga junior pastors, may mga query sila. Nagpapasubmit sila dito sa main. Pasalamat ako kay Lord Jesus Christ kasi iniwasan ni Jesus dyan ang kaguluhan. Praise the Lord. God is the God of order. So, I'm so happy for that. Ganun man talaga dapat. We must follow the protocol of God. We must follow the order of God because tayong lahat under His command. Sunod lang tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, dadako tayo sa evangelistic message. Pakibasa po. Philippians 1:6. Sige po. Praise the Lord. That the communication of their faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Yan. Communication is very important. Sa anong communication ito? Alam mo anong plano ko? Instead open forum tayo, hindi na lang. Magbigay ako sa inyo lahat, pamilya-pamilya ng schedule. Closed door fellowship tayo sa prayer room. Para mag-get ko anong meron na sa loob ninyo, anong problema ninyo, anong nasasabi ninyo sa akin, kung ano-ano pa para magkaroon tayo ng closeness sa isa't isa. Praise the Lord. Yun ang gusto ko. Para sa ganun, ay magkaroon tayo ng, gusto ko malaman anong problema ninyo. Gusto ko rin malaman kung may problema kayo sa akin. Gusto kong malaman kung anong mga suggestions ninyo. Gusto ko rin malaman ano rin ang gusto ko rin para sa inyo. That is very good. Kasi pag open forum kasi, may iba hindi makapagsalita. Nahihiya. So, lahat, pamilya or individual, magbibigay ako ng appointment sa inyo kung ano yung availability ninyo. Let us talk together. Praise the Lord. As a father ninyo, anak ko kayo, I need to know your state. I need to know the deep things about sa inyo para alam kong gagawin ko by the grace of God. Praise the Lord. So, communication of your faith. O ngayon, in terms of your faith, sino ang involved sa inyong buhay? Nandito kayo sa Davao Congregation. Di ba malaki ang involvement ng pastor ninyo sa inyong faith? Kung ang communication natin hindi ma-establish, so ano ngayon? Maapektuhan yung faith ninyo, maapektuhan din yung aking pag-handle sa inyo. But if we have a good communication, by fellowship among ourselves, may become effectual. Effective yan. That is very effective. Praise the Lord. For the stability, para sa pagtibay, that is very effective. For the edification, that is very effective. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. By acknowledging of every good thing. Alam mo, importante masyadong
I-acknowledge natin ang bawat kabutihan na natanggap natin mula sa Diyos. Praise the Lord. Kailangan natin i-acknowledge yan. Which is in you, in Christ Jesus. Lahat tayo tumanggap ng kabutihan na nasa atin ngayon mula sa ating Panginoong Hesukristo. At magko-crusade tayo, God be willing, by 20th. Gusto ko lahat ng crusaders magkaroon tayo ng uniform as a crusaders. Para katulad sa panahon ni Pastor Samuel Gabre. Para ma-identify ang mga crusaders mismo sa krusada. At kailangan magkaroon tayo ng orientation, ano ang dapat gagawin. Praise the Lord. Kasi series of ano na ito, schedule by the grace of God. Kaya ang communication importante. Kayo, Davao Congregation sa part ko para magkaroon tayo ng cooperation sa work of the ministry. Bakit? Para makumpleto ang success ng ating krusada. Makumpleto ang mga workers. I cannot do this by myself alone and with few. But this must be completed. Para ano yung kulang na function, dapat ma-fill up yan sa krusada na ito, sa ministry na ito. Praise the Lord. Pag maging successful ito, pagpalain tayo ni Lord Jesus Christ, daming mga taong mabibless, daming mga taong mabiyayaan ng Diyos, maraming magpapasalamat sa Diyos, madagdagan pa ang magsiserve sa Diyos. Basahin natin yan. 2 Corinthians 9:12 hanggang 14. Praise the Lord. For the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgiving unto God. Whilst by the experiment of this ministration they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them and unto all men, and by their prayer for you, which long after you for the exceeding grace of God in you. Yan. Not only to complete and to supply the necessity of the work of the ministry, but this will make many things. Maghahatid ito ng maraming pasasalamat mula sa mga tao na na-bless doon sa Diyos. So God is glorified and magnified by this administration of this service. This is administration. Ibig sabihin yan, binigyan tayo ni Jesus Christ ng office, work of the ministry. By this administration, ibibless niya ang maraming mga kaluluwa. Ngayon, ang mangyayari nito ngayon, hindi pa ako naka-crusade ever since ng ganitong that we prepared sound system. Ila-live natin ito gamit yung OBS. Meron tayong choir singing. Organized ito. Ngayong 17, mag-meet kami ng kapitan at saka lahat ng purok leader para i-disseminate ang information na lahat ng houses or households sa buong barangay Takunan, tatanggap sila ng letter from us. Our schedule, time, lahat. Anong purpose natin? First time pa ito. Bakit? God gave us a blessing to support all the necessities. At alam ba ninyo, we will not stay on this level, but we will be leveling up more and more by the grace of God. Kaya yung faith natin, yung obedience natin kay Jesus, panatiliin natin because God will move. Siya yung magmumove sa ating ministry. Praise the Lord. So expect we will be doing this more and more. Meaning to say, if the crowd that is expected, nakita natin, dagdagan ito ng dagdagan in every place. Palaki ito ng palaki. Basahin natin. Philippians 1:9 hanggang 11. Praise the Lord. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment,
that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. Yan. You see? That your love may abound yet more and more in the knowledge and in all judgment, that ye may approve the things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness. Paano tayo mapuno ng fruit of righteousness kung wala tayong ginawa na fruitfulness of righteousness? Praise the Lord. Mag-increase tayo ng ating righteousness as we abound doing good works sa work of the ministry. Binigyan tayo ng 3 sasakyan dyan, di ba? Sinabi ko na sa inyo. Mga crusader, hindi na tayo magproblema. Kompleto yung sasakyan natin. Meron tayong van dyan na air condition. Super grandia. How God bless us by the grace of God. Komportable kayo, hindi kayo papawisan dyan. Kondisyon yung pakiramdam ninyo pag magkrusada kayo. Yung isa dyan, delika, yan ang magkikiri ng sound system. Diyan magsakay yung ating mga technician. I-install nila yan bago tayo magkrusada. Tapos dapat merong rehearsal gagawin doon bago yung actual para hindi kayo mali-mali sa inyong pag-present ng mga awitin at sa anong programa natin. Praise the Lord. See how God provided. Then, ito na, we will abound more and more. Paano na ito? Pataas ng pataas ito. Maraming muka, darating ang panahon di natin kilala magpunta na dito. They will offer themselves to join us to serve the Lord. Praise the Lord. So ang gawin natin, as we go abound, we have to maintain our holiness and righteousness. Yan lang yung importante sa atin. Alam mo, meron akong na-met na pastor sa kasal. I was standing behind. Ang behind ko is CR. Mag-CR siya. Bigla niyang kinuha yung kamay ko, gi-shake hands niya ako. Sabi niya sa akin, Pastor, salamat sa good message kanina sa Word of God. Sabi ko, to God be the glory. God bless po. Sabi niya, pastor din ako. Pastor ako ni Elma. Pasalamat ako, nakasumpong siya ng husband na membro niyo pala. And they were so blessed by the word of God during that wedding day. So ang ginawa ko, nagpalapit ako doon sa kanila, sa mga ninong. So nakipag-usap ako sa pastor. Meron siyang share sa akin na yung pinaka-mentor nila, hindi na-maintain yung holiness and righteousness. Nasira yung grupo nila. Wasak. Wasak talaga. Mabuti na lang before he died, nakabalik siya sa gawain bago siya namatay. Praise the Lord. So tayo ngayon, anumang level tayo iparating ni Jesus, i-maintain natin ang ating holiness and righteousness till the end, kailan tayo kunin ni Jesus para ma-preserve yung ministry. Kung iiwanan man natin ito to someone, walang bahid, makapagpatuloy ito. Marami pang maliligtas sa kaharian ng Diyos. Praise the Lord. Lahat tayo, I have to maintain, you have to maintain, lahat ng mga crusaders, maintain, lahat ng mga membro, i-maintain natin, basahin natin. Titus 3:14. Praise the Lord. And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. Yes. Maintain. Maintain natin yan. Let ours and learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful, but fruitful. Ang pagbunga natin, going upward by the grace of God, by the mercy of God.
At kailangan ma-preserve ito by the power of God. Alam mo, mapipreserve lang tayo by the power of God. Kampante lang tayo if we are being preserved by the power of God. Not by the power of ours. Not by the power of money. Not by the power of the approval of men. Not by the power of the government of our country. Ang importanteng preservation natin that we are kampante. We are preserved by the power of God. Praise the Lord. Basahin natin 1 Peter 1, 5 hanggang 8. Praise the Lord. Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, whom having not seen ye love, in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Yan. Kailangan ma-keep tayo, ma-preserve tayo by the power of God through faith sa kaligtasan, ready to be revealed in the last time. Ano mang mga pagsubok sa buhay natin, hindi tayo malaglag dapat. Ano mang mga pagsubok sa atin, this will make us stronger and stronger. Ano mang mga tukso pagsubok sa atin, this will bring us to more glory. At the visitation of God, at the appearing of our Lord Jesus Christ. So magsitibay po tayo. Communication is very big factor of our success sa ating paglilingkod sa Diyos. Basahin ko uli. That the communication of your faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Praise the Lord! Magtindog ang tanan, magsitayo po ang lahat.